Ang wasak na cellphone cover na ito na lamang ang itinira ng mga nanlima sa cellphone stall na ito sa loob ng Commonwealth Market sa Quezon City. Pasado 1:00 na madaling araw. Winakasak ng mga suspect ang gawa sa kahoy na harang ng stall para makuha ang mahigit 50 cellphone at mga kagamitan umano sa pag-repair ng telepono. Ang kabuuang halaga, aabot umano sa mahigit 100,000 piso. Mahigit 200 lang pero napakalaking ano na sa amin yun. Cellphone, yung mga kable ng pang-repair ng cellphone. May mahalagang gamit doon na yun lang ang pinagkakakitaan namin. Pero ilang oras lang lumipas, agad ding nadakip ang suspect. Mismong kaibigan pa pala ng mga biktima. Mga kamag-anak raw ng suspect ang mismong nagsuko sa kanya. Ayaw rin naman nilang madungisan yung pamilya nila. Kaya sabi nila, puntahan niyo dito yung bata kasi hindi namin kukonsintihin to. Ang masaklap nga lang, 6 na cellphone na lamang ang nabawi. Yung iba, nabenta na raw. Ayon sa suspect na kinilala sa pangalang Anthony Solis, napagtripan lang daw niya ang cellphone stall ng kaibigan. Sobrang lasing ko po nung gabi yun. Hindi ko naman po akalain na gano'n na magagawa ko. Handa naman daw magpatawad ng biktima. Pero sa ngayon, siya naman muna daw ang magtitrip. Trip daw muna niyang ipakulong ang kaibigan nang sa gano'y magtanda raw ito. Pinaghahanap na ng mga pulis ang mga nakabili sa mga nakaw na cellphone. Ito ang unang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting. Dahil sa alitan sa trapiko, binatang OFW patay sa pamamaril sa Marilao, Bulacan. Kinilala ang biktima na si Nikki Aguilar, isang OFW na nakatakda ng pumunta ng Japan sa susunod na buwan. Ayon sa report, nakagitgitan ng biktima ang Azul, the Honda Civic sa MacArthur Highway. Nagkainitan ng dalawa kaya binaril ng suspect si Aguilar. Kinasana ng Marilao Police ang manhunt operation laban sa tumakas na suspect. Isang kumandidatong vice mayor sa Naguilian, La Union natagpuan namang patay. Isang pamangkin ang nakakita sa bangkay ni Artemio Marcos. Batay sa pagsuri ng Soko, wala silang nakitang tama ng bala o saksak sa katawan ng biktima. Ay sa kaanak ni Marcos, wala naman silang alam na sakit ito maliban sa rayuma. Inaalam na ng mga otoridad ng sanhi ng pagkamatay ni Marcos. Pagbibigay proteksyon sa mga elepante sa Cambodia pinaigting dahil sa lumiliit na populasyon nito roon. Ayon sa mga eksperto, ang 2,000 elepante noong 1995, nasa 400 na lang ngayon. Meron kasing mga nangangaso ng mga elepante para pagkakitaan ang kanilang tusks. Kaya naman ang isang grupo roon, tinuturuan ng mga mangangaso na magsaka at magtanim na lang sa halip na manghuli ng elepante. Tinuturuan din nila ang mga residente kung paano magtaboy ng mga elepante gamit ang noisemaker sa halip na saktan ang mga ito. Dahil po kasi sa pagkasira ng kanilang natural habitat, napipilitan ng ilang elepante na pumunta sa mga palayan para maghanap ng pagkain. U.S. Secretary of State Hillary Clinton sinalubong ni President Hamid Karzai sa pagbisita niya sa Afghanistan. Nag-usap po ang dalawa bago ang nakatakdang conference kung saan ihaharap ng mga opisyal ang kanilang mga plano para sa reforma sa bansa. Dadalo sa conference sa mga kinatawan ng 60 bansa. Pupunta rin po sina UN Secretary General Ban Ki-moon at ang Secretary General ng NATO. American at Russian spaceflight veterans ginunita ang ika-35 anibersaryo ng Apollo-Soyuz test project sa Moscow. Pinalipad ang American Apollo at Soviet Soyuz sa kalawakan noong July 17, 1975. Isang space exhibit ang binuksan sa pangunguna ng 2 astronaut at 2 cosmonaut. Kumpiyansa raw ang space veterans na lalo pang lalago ang kakayanan ng mga tao sa space travel sa mga susunod pang taon. American gossip columnist na si Perez Hilton na-disappoint sa pagpapabotox ni Charisse. Kilala ang sikat na entertainment personality bilang fan ni Charisse mula noong maging YouTube sensation ang dalaga hanggang sa ma-discover siya ng Queen of Talk na si Oprah. Pero ang pagpapabotox ni Charisse para sa pagsali niya sa TV musical na Glee ay ikinadismaya ni Perez.
Sa kanyang entertainment blog na PerezHilton.com, sinabi niyang masyado pang bata si Charisse para sa ganitong uri ng treatment. Hindi rin daw naniniwala si Perez na proud si Charisse bilang Filipino at Asian dahil sa ginawa niyang pagpapabotox. At yan po ang latest sa entertainment scene. Ako si Luandi, ang inyong morning kachika. Igan, Rhea. Salamat, Luan. Para makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, i-type lang po ang GMA News Space On at isend sa 4627. At yan po mga unang balita sa umagang ito. Para pa rin sa mga nagbabagang balita, tumutok lamang dito sa GMA. Mula sa tahanan ng katotohanan, kasama si Connie Sison, ako po si Rhea Santos. Kung may balita report sa GMA News, i-text ang Scoop Space Message Space ang inyong pangalan at address. Ipadala sa 4627 at sa ngalan ng bumubuo ng GMA News and Public Affairs ang impiran ng serbisyong totoo. Pakaigan ako naman Arnold Clavio. Ito ang unang balita.